Paano kung sabihin ko sa iyo na salup lamang ngang 7 araw, isang simpleng langis na marahil ay mayroon ka na sa bahay, ay maaring makbigay ng bagong buhay sa isang bahagi ng iyong katawan na tahimik na inaalalang karamihan sa mga lalaking mahigit ng 10 anyos ngunit bihirang pag-usapan? Oh, ang tinutukoy ko ay ang bahagi sa ibabang baywang at hindi ito tungkol sa mga tableta, iniksyon o operasyon. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik na kung ano ang tahimik na kinuhang panahon, attention, ang iyong daloy ng dugo, ang iyong sensitibidad, ang iyong kumpiyansa bilang isang lalaki. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang urologist at profesor na dalubhasa sa kalusugan ng malalaki sa loob ng mahigit 3 dekada. Nakipagtulungan ako sa libu-libong kalalakihan sa kanilang 60, 10, 10 kahit 80. Tinutulungan silang mabawi ang lakas at performance na akala nila ay tuluyan ng nawala. Ang ibabahagi ko sa inyo ay suportado ang klinikal na pananaw at personal na karanasan, hindi hype, ngunit napaka-counting nga doktor ang babanggit nito. Narito ang bahaging ikagugulat mo. Isa sa mga pinakakinalita ang solusyon para sa tumatandang at humihinang tisyu nga laki ay hindi matatakpuan sa isang reseta. Ito ay matatakpuan sa kalikasan, ipinapahid sa balat at kapag ginamit ng tama, may kapangyarihan itong gisingin ang sirkulasyon, ibalik ang tugon nga nerve, at gawing malakas, mainit, at buhay muli ang iyong pinakapribadong bahagi. Ang isang pang-araw-araw na gawin na ito ay maaring magbago kung ano ang nararamdaman mo sa iyong katawan simula ngayong linggo. Sa susunod na ilang minuto, gagabayan kita sa eksaktong langis na gagamitin, kung paano ito ipahit, kung anong mapakbabago ang aasahan araw-araw, at 3 madaling paraan upang paramihin ang benepisyo nito. Kung medyo hindi mo na nararamdaman ang iyong sarili kamakailan, manatili ka sa akin. Ang matututunan mo ay maaring makbagong lahat. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang perpektong oras. Pindutin ang button na iyon at iyon ang bell para hindi ka makaligtaan ngang isa pang tips sa kalusugan ng malalaki na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking mahigit 60. At kung ang video na ito ay tumata sa iyo, kahit kaunti lang, matip na 1 sa mga komento. Kung hindi, matip ng 0 at ipaalam sa akin kung paano kita mas masusuportahan sa iyong paglalakbay. Magsimula tayo sa tunay na dahilan kung bakit napakaraming lalaki na mahigit 60 ang nagsisimulang makaramdam ng pakawalan ng koneksyon sa kanilang katawan, lalo na sa ibaba ng baywang. Hindi lang ito pagtanda at hindi mo ito kasalanan. Ang katotohanan ay mas malalim. Sa isang bagay na bihirang ipaliwanag ng karamihan sa mga doktor, isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pakbaba ng sirkulasyon, sensitibidad at sigla nga selula sa mismong bahaging nagbibigay kahulugan sa ating pagkakakilanlan bilang malalaki. 1. Bakit nahirapan ang karamihan sa malalaking mahigit 60 dun sa ibaba? Lagi ko itong nakikita. Malalaking nasa kanilang 60 pataas na kaupo sa aking opisina. Tahimik na nadidismaya, minsan ay nahihiya pa. Hindi na sila ang dating lalaki na kilala nila, hindi sa pisikal, hindi sa intimate na paraan. Hindi nila ito laging sinasabi ng malakas, ngunit naririnig ko ito sa kanilang boses at nakikita sa kanilang tindig. Pakiramdam nila, nawala na ang ningas. Ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati at kinumbinsi na nila ang kanilang sarili na ganito lang talaga ang pagtanda. Ngunit hayaan ninyong linawin ko, hindi ito ganun kasimple. Ang nangyayari doon sa ibaba ay hindi isang misteryosong sumpa na kakibat ng edad. Ito ay isang mabagal na pagbabago sa biyolohiya. Habang tumatanda tayo, ang mga daluyan ng dugo sa ibabang bahagi ng pelvic, ang mga artery at capillary na nakdadala ng dugong mayaman sa oksigen sa ari at mga nakapaligid na tissue ay nagsisimulang kumitit at tumigas. Ang pagiging flexible nga, daluyan na iyon na dati kayang lumawa at punuin ng dugo ang lugar sa panahon ng pagka-excite iyon ay dahan-dahang nawawala. Kung wala ang tuloy-tuloy na daloy ng dugo, nawawala hindi lamang ang function, kundi pati na rin ang pakiramdam. Ang iyong sensitibidad ay pumurol, hihinto ka sa pagkakaroon ng kusang paktigas. Ang paninigas sa umaga na dati mong binabalewala ay nagiging bihira o tuluyan nang nawawala, dakdak pa riyan. Ang nerve ending na dati nabubuhay sa counting haplos ay nangangailangan na ngayon ng mas maraming stimulasyon upang tumugon. At narito ang bahaging walang nagsasabi. Kapag mas kaunti ang daloy ng dugo at mas mababa ang tugon ng nerve, nagsisimulang i-disconnecta ng iyong utak ang sarili mula sa iyong katawan sa rehiyong iyon. Hindi mo,
na ito nararamdaman na sa iyo pa. Para sa maraming lalaki, ang pakiramdam nga pakakakilanlan na iyon ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pagiging pisikal na buhay ang unang nawawala. At masakit iyon, hindi lang sa kwarto, kundi sa harap mo salamin sa iyong pagsasama, sa iyong pag-isip. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na persona. Ang aking sariling ama, isang mapagmataas at malakas na lalaki na ginugol ang kanyang buhay sa pagtatrabaho nang husto gamit ang kanyang makamay, ay minsang sinabi sa akin sa isang tahimik na sandali, "Ana!" Parang may bahagi sa akin na tumigil na lang sa pagising. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala at tumatak iyon sa akin. Hindi dahil ito ay trahedya, kundi dahil ito ay maiwasan. Hindi niya kailangan ne milagro. Kailangan niya ne sirkulasyon, stimulasyon, at pagpapanumbalik. At nang ibigay namin iyon sa kanya, nang i-activate namin ang kanyang katawan sa tamang paraan, bumalik siya sa buhay. Hindi lang sa ibabangang baywang, kundi sa espiritu. Ang pahinang, ito ay hindi tungkol sa edad, ito ay tungkol sa atensyon. Ang katawan ng lalaki ay gusto pa ring tumugon, naghihintay ito ng tamang senyales. At tulad ng malalaman mo, ang senyales na iyon ay hindi kailangang makmula sa isang tableta. Maaari itong makmula sa isang bagay na mas natural, mas sinauna, at mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Sa katunayan, maaring nakaupo na ito sa iyong kabinet sa kusina, naghihintay na muli mong matuklasan. Kaya ngayon ang tanong ay, ano itong nakalimutang lunas at paano nito may babalik ang enerhiya at tugon na dati mong taglay? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Or, ang nakalimutang langis na muling nagpapabuhay sa daloy ng dugo sa ibabangang baywang? Hindi ko malilimutan ang araw na ipinakilala ko ang langis na ito sa isa sa aking matagal ng pasente. Si Gerald, isang 72, taong gulang na veterano ng Vietnam. Mayroon siyang tahimik na katatagan, stoic, mapagmataas, hindi kailanman nagre-reklamo. Ngunit sa araw na iyon, sa wakas ay tumingin siya sa aking nga mata at sinabing, "Dok, hindi ko naramdam na lalaki pa ako." Tumamayon sa akin. Hindi dahil nagulat ako, narinig ko na ito dati, kundi dahil alam kong may buhay pa sa kanya. Kailangan lang niyang tamang paraan para may balik ito. Nang sabihin ko sa kanya na ang isang simpleng natural na langis ay maaring makatulong na ibalik ang pakiramdam, daloy ng dugo at maging ang kanyang kumpiyansa ng walang gamot, tinaasan niya akong ang kilay. "Langis," sabi niya. "Ibig mong sabihin, isang bagay na ipapahit ko na parang lotion." Tumangwa ako. Exact. Pero hindi lang basta-bastang langis. Espesyal ito. Ang ibinigay ko sa kanya ay rosemary essential oil na hinaluan ng almond oil. At ang sumunod na nangyari, sa loob ng isang linggo, ay sadyang kamangha-mangha. Inisip ng karamihan na ang rosemary ay isang herb lang sa kusina. Ngunit sa loob ng maraming siglo, ginamit ito nga tradisyonal na manggagamot sa buong Mediterranean, hindi lang para sa lasa, kundi para sa sirkulasyon, pamamaga, at pagalingang kalamnan. Ngayon lang sumasabay ang agam sa kung ano ang alam na nga sinaunang kultura. Ang rosemary oil ay naglalaman ng rosmarinic acid na tumutulong ma-relax at magpalawa ng gadaluyan ng dugo. Ibig sabihin, mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang umaabot sa tissue sa ibaba ng baywang. Mayroon din itong charnosol at cineole, nga natural na compound na nagpapabawas ng pamamaga at nagpapahusay ng tugon ng nerve. At iyon mismo ang kailangan ng tumatandang tissue ng laki. Kapag ipinahit sa ibabang bahagi ang pelvic ang buto ang singit at puno ang ari ang rosemary oil ay gumagawa ang isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ang maraming lalaki. Nakdudulot ito ang init. Hindi isang nakakapasong init, kundi isang banayat na pag-activate na parang nagigising ang iyong katawan. Iyon mismo ang inilarawan sa akin ni Gerald. Para bang may kuryente sa ilalim ng balat ko ulit, sabi niya sa akin. Hindi masakit, buhay lang. Hindi niya ito iniimbento. Ang langis ay nagpapasigla na, peripheral circulation at dahan-dahang hinihikayat ang kanyang nerve na tumugon muli.
Ngunit higit pa sa biolohiya, may iba pang ginagawa ang langis na ito na hindi natin masusukat sa numero. Nagbibigay ito sa mga lalaki ng pakiramdam ng kontrol muli. Hindi ka lang naghihintay na gumana ang isang tableta o umaasa sa isang mas magandang gabi. Aktibo mong inaalagaan ang iyong sarili, sinasadyang kumonekta muli sa isang bahagi ng iyong katawan na nararapat sa atensyon, hindi kahihiyan, hindi katahimikan, kundi respeto. Ito ay nagiging higit pa sa isang pisikal na gawain. Nagiging isang tahimik na ritual ito. At para sa mga lalaking tulad ni Gerald, ang ritual na iyon ang nagiging turning point. Kaya ngayon, alam mo na ang langis. Ngunit paano ang eksaktong paraan? Dahil kung paano mo ito ipapahit ay napakalaking pagkakaiba. Ang malilit na pagkakamali sa timing, teknik o lugar ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng malilit na resulta at isang buong transformasyon. Susunod, gagabayan kita sa tiyak na step-by-step na paraan na ginagamit ng aking pasyente araw-araw at kung paano mo rin ito magagawa simula ngayong gabi. San? Step-by-step. Paano ito ipahit ng ligtas at epektibo? Isa sa mga pinakamalaking maling akala na nakikita ko sa mga lalaking sumusubong natural na mga lunas ay ang pagtrato nila dito na parang isang gawain, isang bagay na kailangang tapusin ng mabilis. Ngunit ang iyong katawan ay hindi tumutugon sa pagmamadali, lalo na pagkatapos ang 60. Ang tinutugunan nito ay intensyon, banayat na pangangalaga, isang pakiramdam ngang presensya. At pagdating sa paggamit nga rosemary oil para ibalik ang daloy ng dugo sa ibabang baywang, ang paraan ng pagpapahit mo ay kasing halaga ng mismong langis. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa itinuro ko sa duso-duso ng pasyente ko at maging sa sarili kong ama. Una, kailangan mong ihanda ng tama ang langis. Ang ma-essential oil ay makapangyarihan. Kaya dapat itong haluan sa isang carrier oil tulad ng sweet almond, coconut o jojoba oil. Simple lang ang tuntunin, 3 hanggang 5 patak ng rosemary oil bawat kutsara ng carrier oil. Haluin ito ng dahan-dahan sa iyong palat hanggang sa maging maligamgam, hindi mainit. Ang init na iyon ay senyales sa iyong katawan na may darating na nakapagpabagaling. Ang susunod na hakbang ay kung saan nagmamadali ang karamihan sa mga lalaki, ngunit kung saan talaga nagsisimula ang mahika. Siguraduhing malinis at tuyo ang iyong balat. Ang ideal ay pagkatapos na maligamgam na shower dahil bukas ang iyong mapores at relax ang iyong makalamnan. Tumayo o umupo ng comfortable at magsimula sa puno ng iyong tiyan, sa itaas lamang ng butong singit. Gamitin ang iyong madaliri upang dahan-dahang imasahe ang langis sa iyong balat sa malilit na pabilok na paggalaw. Hindi mo kailangang magdiin ng husto. Hindi ito tungkol sa puwersa, ito ay tungkol sa ritmo. Gumawa nga ang paggalaw palabas patungo sa iyong panloob na hita, dahan-dahang tinatakpan ang singit at sa paligid ng punong ari. Hindi mo kailangan direktang ipahit sa mismong ari maliban kung pipiliin mo, ngunit kahit ang pagmamasahe sa paligid nito ay maaring magdulot ng panibagong daloy ng dugo at pakiramdam. Huminga habang ginagawa mo ito. Sa pamamagitan ng iyong ilong, palabas sa iyong bibig. Ramdamin ang init na kumakalat sa ilalim mo iyong gakamay. Para sa maraming lalaki, ito ang unang pagkakataon sa loop ngang maraming taon na sinadya nilang kumonekta sa bahaging itong kanilang katawan, hindi para sa function o dahil sa frustrasyon, kundi para sa paggaling. Makapangyarihan iyon, dun nagsisimula ang pagbabago. Maaari mo itong gawin minsan sa isang araw para maksimula mas mabuti sa gabi. Ang ilang lalaki ay ginagawa ito 2 beses, umaga at gabi, lalo na sa unang linggo. Bawat sesyon ay dapat tumagang ng 5 hanggang 7 minuto. Hindi matagal, ngunit sapat na para sabihin sa iyong katawan, narito ako, nakikinig ako, nang mamalasakit ako. Sinabi sa akin nga isa sa aking nga pasyente, si Frank, na pagkatapos lamang nga 3 araw na paggawa nito, may naramdaman siyang gumalaw sa loop niya. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sabi niya, hindi ko alam kung gaano ko namis ang ganitong uring atensyon. Ipinaalala nito sa akin na lalaki pa rin ako. At tama siya, hindi lang ito masahe. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan, sa iyong nervous system, sa iyong pagkalalaki. At ang makaresulta, sila na mismo ang nagsasalita. Ngunit ano nga ba ang dapat mong asahan sa susunod na 7 araw? Dito na nagiging kapanapanabik. Dahil kung gagawin mo ito sa tamang paraan, araw-araw may mga pagbabagong magaganap
at mas makapangyarihan sila kaysa sa inaakalangan karamihan sa mga lalaki. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang posible, isang araw sa isang pagkakataon. Pirta, ano ang asahan, pang-araw-araw na progreso sa loob ng 7 araw. Karamihan sa mga lalaki ay nagdududa kapag sinasabi kong ang mangkapansin-pansing. Resulta ay maaring magsimula sa loop lamang ng 7 araw. Naintindihan ko. Pagkatapos ng taon, minsan dekada ang pahina. Mahirap paniwalaan na ang isang simpleng bagay tulad ng isang pang-araw-araw na ritual ng langis ay maaring simulan na ibalik ang iyong katawan. Ngunit nakita ko itong nangyari, hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi paulit-ulit. At kapag ipinagpatuloy ito nga lalaki, kahit isang linggo lang, may nakbabago hindi lang sa ibabang baywang, kundi sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili, sa paraan ng kanilang pakiramdam sa kanilang sariling katawan muli. Araw 1. Ang unang araw ay madalas na mas emosyonal kaysa pisikal. Maring hindi ka makaramdam ng malaking pagbabago sa pakiramdam o performance pa. Ngunit ang oras na ginugugol mo sa pagpapahit ng langis, dahan-dahang pagmamasahe, malalim na pahinga ay muling gumigising sa isang koneksyon na maaring matagal mo nang binalewala. Sinabi sa akin ng isang lalaki pagkatapos ng kanyang unang sesyon, hindi ito tungkol sa langis. Ito ay tungkol sa pa-realis na itinigil ko na ang pahawa sa aking sarili sa paraang may respeto na parang mahalaga ako. Ang sandaling iyon ng pangangalaga ang simulang ang pagaling. Araw 2 o 3. Maari mong simulang mapansin ang isang banayat na init sa lugar, isang bahagyang bas o pangingilik, lalo na sa umaga. Iyan ang bumabalik na daloy dugo. Iyan ang pag-alalang iyong katawan kung paano tumugon. Maaring maliit lang ang pakiramdam sa una, ngunit toto ito, ang matisyo ay muling nabibigyan ng nutrisyon, ang iyong nerve ending ay nagigising. Araw 4 o 5. Madalas na nagulat ang mga lalaking ang pagbabago sa sensitibidad, nagiging mas madaling ma-exit. Ang mapaktigas ay maaring mas natural na dumating ng hindi nangangailangan ng palaging mental na stimulasyon. Maari mong mapansin ang pagbabalik ng paninigas sa umaga o makaramdam ng mas kaunting pamamanhit sa panahon ng pag-aplos. At kasama niyan, ang kumpiyansa ay tahimik na nagsisimulang bumalik. Araw 6. May mas malalim na nangyayari. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Mas tumitikas ang tayo ng lalaki. Mas grounded ang kanilang pakiramdam. Tumingin sila sa salamin at hindi lang pagtanda ang nakikita nila. Nakikita nila ang posibilidad. Diyan na rin nagsisimulang mapansin ng mga partner. Hindi laging dahil sa sex mismo, kundi dahil sa enerhiya na iyong ipinapakita. Presente ka ulit at ang enerhiyang iyon ay magnetic. Araw 7. Ito ang tinatawag kong mirror moment. Mahuhuli mo ang iyong sarili na napapansin na ang lugar ay mas mainit, mas buo, mas tumutugon. At marirealize mo na hindi lang ito tungkol sa langis. Ito ay tungkol sa kung ano ang sinisimbolo nito, atensyon, intensyon, at pagpapanumbalik isang lalaki. Edad 74. Ang nagsabi, akala ko patay na ang bahaging iyon ng akin. Pero ngayon, parang sa akin na ulit ito. At iyan ay simula pa lamang. Ang 7 araw ay nagbubukas ng pinto. Ngunit paano kung mas malayo pa ang mararating mo? Paano kung maari mong palakasin ang resultang ito, patatagin sila, at gawin silang pangmatagalan sa tulong lamang ng ilang natural na kasangkapan? Dahil habang makapangyarihan ang rosemary oil, may 3 panglangis na madalas kong inirekomenda na mas epektibo kapag ginamit ng makakasama. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang perpektong trio na magdadala sa iyong resulta sa susunod na antas. Tunay na kwento NG pasyente. William, 68. Si William ay isa sa mga lalaking agad mong rerespetuhin. Isang retiradong inhinyero mula sa Ohio, malapat ang balikat, matatak ang boses, ang tipong lalaki na binuo ang kanyang buhay sa lohika, istruktura at paggawang mabagay sa tamang paraan. Dumating siya sa akin isang hapon na may tahimik na kabigatan sa kanyang mata. Hindi siya nagreklamo, hindi na kailangan. Pagkatapos ang 20 minutong kwentuhan, lumapit siya at sinabing, Dok, mahal ko pa rin ang asawa ko, nakakaramdam pa rin ako ng pagnanasa, pero ang katawan ko, hindi na ito sumusunod.
Nanatili sa akin ang pangungusap na iyon. Walang kapaitan sa kanyang tono, tahimik na pagkatalo lamang. Tinanong ko siya ng ilang simpleng tanong. Kailan mo huling naramdaman na malakas ka sa iyong katawan? Kailan huling beses kang nagising na may paninigas? Kailan huling beses na ang intimacy ay hindi naramdaman na parang pressure, kundi connection? Huminto siya. Ilang taon na, sabi niya. Ilang taon na, naalinlangan si William nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa rosemary oil. Tulad ng maraming lalaki sa kanyang edad, sinubukan na niya ang karaniwang nga opsyon asul na tableta, mga supplement, kahit mga testosterone cream. Ngunit alinman sa hindi ito gumana o nakparamdam sa kanya ang kakaiba. Ang ideya ng paggamit ng langis, isang bagay na natural, banayad, halos ritualistiko ay tila banyaga sa kanya. Ngunit sinabi ko sa kanya ang sasabihin ko sa iyo, minsan ang pinakamakapangyarihang pagaling ay hindi maingay. Ito ay banayat, tuloy-tuloy at nakaugat sa pangangalaga. Sinunod niya ang aking matagubilin. 5 hanggang 7 minuto lang bawat gabi pagkatapos ng maligamgam na shower. Walang distractions, tanging ang langis, ang kanyang makamay at isang tahimik na silid. Noong una, sabi niya, parang katawa-tawa na parang ginagawa lang niya ito. Ngunit pagsapit na ika-4 na araw, may napansin siya. Nagigising siya bago ang kanyang alarm hindi dahil sa discomfort, kundi dahil sa isang tahimik na basnang enerhiya sa kanyang pelvis. Hindi ito eksaktong pagka-excite, ito ay pagiging buhay, init, daloy. Pagsapit ngang ika-6 na araw, sinabi niya sa akin na tumayo. Siya sa harap ngang salamin at tiningnan ang sarili sa ibang paraan. Dok, sabi niya, nakita ko ulit ang isang lalaki. Tumagos siyon sa akin. Iniisip natin na ang kalusugan ng laki ay puro tungkol sa performance. Ngunit sa totoo lang, ito ay tungkol sa presensya, ang kakayahang makaramdam ng koneksyon sa iyong sariling katawan. Ang malaman na mayroon pa rin gumagana sa loop mo, tumutugon pa rin, mahalaga pa rin. Sa ika-7 araw, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa sa kanilang paglalakad sa umaga at may naramdamang nagbago hindi lang sa kanya, kundi sa pagitan nilang dalawa. Wala siyang sinabi, hindi na kailangan. Napansin niya ang enerhiya, ang kumpiyansa, ang tahimik na kapangyarihan ng isang lalaking nagbalik sa kanyang sarili. Ang kwento ni William ay hindi bihira. Bihirang ikwento lang dahil karamihan sa malalaki ay hindi inisip na possible para sa kanila ang ganoong kwento. Ngunit possible ito. At kung iniisip mo kung paano dalhin ang resultang ito ng higit pa, kung paano palakasin ang iyong sinimulan at bumuo ng momentum, gugustuhin mong marinig ang tungkol sa 3 langis na nakita kong gumagawa ng himala kapag isinama sa rosemary. Sila ay natural, madaling makuha at napakamakapangyarihan. Tuklasin natin sila. Luke, bonus, 3 langis na maari mong isama para sa mas magandang resulta, habang ang rosemary oil mismo ay isang makapangyarihang kaalyado, madalas kong ipinaalala sa aking makasyente na ang kalikasan ay bihirang gumana ng mag-isa. Tulad ng ating makatawan, ang mahalaman ay pinakamahusay na gumagana sa synergy. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mas magagandang resulta kapag isinasama ng malalaki ang rosemary sa ilang iba pang subo na langis. Bawat isa ay nag-alok ng sarili nitong natatanging suporta para sa sirkulasyon, pagka-excite at pangkalahatang sigla ng laki. Hindi sila kakaiba o mahirap hanapin. Sila ay simple, natural, at kapag ginamit ng tama, makakulong, silang dalhin ng iyong progreso sa isang bagong antas. Ang una ay ginger o langis ng luya. Ang parehong ugat na maaring gamitin mo sa pagluluto ay isa ring mabisang pampasigla kapag ipinahit. Pinapataas nga luya ang lokal na daloy nga dugo sa pamamagitan ng pagpapainit sa mga tissue at pagpapalawak ng madaluyan. Mayroon itong banayat na init na gumigising sa mamalamig at hindi aktibong lugar ng hindi nakakairita. Kapag hinalo sa rosemary, nagdaragdag ang luya ang isang dinamikong tulong. Tinawag itong isa sa aking mapasyente, si Martin, edad 71, na kanyang spark plug blend.
Sabi niya, binigyan nito ang kanyang katawan ng tulong na nagparamdam sa kanya na 10 taon siyang mas bata. Ang pangalawang langis ay lavender. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip ng ilang lalaki. Ang lavender ay para sa tulog o stress, hindi para sa pagkalalaki. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko bilang isang doktor. Ang tensyon ay isa sa mga pinakakinaligta ang kaway ng performance ng lalaki. Kung ang iyong pelvic floor, ibabang likod, o panloop na hita ay naktataglay ng stress, naapektuhan nito ang daloy ng dugo, pagka-excite at maging ang sensitibidad. Ang lavender oil ay hindi lang sa makalamnan gumagana, kundi sa nervous system. Tinutulungan ka nitong mag-relax, physical at mental. At kapag ang katawan ay nakakaramdam ng kaligtasan, ito ay tumutugon. Ang pangatlong langis ay isa na labis kong iginagalang, black seed oil. Kilala sa loob ng maraming siglo sa medisina ng Middle East, ang black seed ay mayaman sa antioxidants at mga compound na sumusuporta sa balanse ng hormone, nagpapabawas ng pamamaga, at tumutulong pa na mapanatili ang malusok na antas ng testosterone. Kapag ipinahit sa isang timpla, nagdaragdag ito ng nutrisyon at mas malalim na pagaling sa tissue. Ito ay banayat ngunit makapangyarihan. Karaniwan kong inirekomenda ang paghahalong 3 patak ng rosemary, 2 patak ng ginger, at 1 patak ng lavender o black seed oil sa 1 kutsara ng carrier oil tulad ng almond o coconut. Haluin ng dahan-dahan, painitin sa iyong palat, at ipahid gamit ang parehong mabagal at pabilok na paraan ng pagmamasahe na tinalakay natin kanina. Bawat langis ay may dalang kakaiba at kapag pinagsama, lumilikha sila nga mas buo at bilok na tugon. Ang pinakagusto ko sa mga timplang ito ay pinapayagan ka nitong makinis sa iyong katawan. Minsan, kailangan mo mas maraming enerhiya. Sa ibang araw, mas kalmado. Sa ibang araw, mas malalim na pagaling. At maaari mong ayusin ito ng naayon. Iyan ang kagandahan ng pagtatrabaho sa kalikasan. Hindi mo pinipilit ang resulta, inaanyayahan mo sila. Ngunit kahit ang pinakamahusay na makalangis, ay limitado lang ang magagawa kung ang iyong pang-araw-araw na gawi ay laban sa kanila. Kaya naman ang lalaking nakakakitang pinakapangmatagalang pagbabago ay ang mga nakpapares nito sa ilang simpleng pagbabago sa pamumuhay. At hindi ako nagsasalita tungkol sa mga diet o gym membership. 3 o 4 na madaling pagbabago lang na kayang gawin ng sinuman, simula ngayon. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gawing permanente. Ang numero 1 pagkakamali na ginagawang karamihan sa mga lalaking mahigit 60. Ito ang bahaging pinakamahirap sabihin, ngunit kailangan itong sabihin. Ang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko sa malalaking mahigit 60 ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. Ito ang tahimik na desisyon na sumuko na sa kanilang sarili. Hindi sa isang dramatikong paraan, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, araw-araw. Nagsisimula silang tanggapin ang isang bersyon ng buhay na mas maliit, mas limitado, mas hindi konektado. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ang kanilang nararamdaman o hindi nararamdaman ay bahagi lang ng pagtanda, na ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na ang intimacy, kumpiyansa at lakas ay para sa mga mas batang lalaki. Ngunit narito ang katotohanan. Ang paniniwalang iyon ay mas mapanira kaysa sa anumang diagnosis. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pag-alaga sa iyong sarili, lalo na sa ibabang baywang, nagsisimula kang mawalan koneksyon sa mismong enerhiya na nagpaparamdam sa iyo na buhay, at nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Tumitigil ang mga lalaki sa pagtingin sa salamin. Tumitigil sila sa pag-abot sa kanilang mapartner. Tumitigil sila sa pag-asa nga numang mas mabuti mula sa kanilang makatawan. At ang tahimik na pagsuko na iyon, mas marami itong ninanakaw kaysa sa function lang. Ninanakaw nito ang kagalakan. Sinabi sa akin nga, isa sa akin nga pasyente, si Arthur, ang isang bagay na dumurok sa akin puso. Sabi niya, iniisip ko lang na hindi ko nakarapat-dapat maramdaman na lalaki pa ako. At sinabi ko sa kanya ang sasabihin ko sa iyo ngayon, karapat-dapat ka, nun pa man, hindi mo kailangang makuntento sa pagina. Ang iyong katawan ay nakikinig pa rin. Naghihintay lang ito na kausapin mo itong muli. Kita nyo, karamihan sa mga lalaki ay nakatuon sa pag-ayos ng problema sa ibabaw. Gusto nilang mas mabilis na pagtigas, mas maraming pakiramdam, mas maraming stamina.
At ayos lang iyon. Ngunit nakakalimutan nila ang pundasyon, sirkulasyon, tugon nga nerve, balance nga hormone, presensya. Iyon ang mga pundasyon. At abot kamay pa rin sila, ngunit kung handa ka lang lumipat mula sa pagsuko tungo sa pagpapanumbalik, kaya naman ang simpleng ritual nga ngis na ito ay hindi lang tungkol sa mga resulta. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na mas malalim. Ang pakiramdam na ang iyong katawan ay karapat-dapat alagaan, na ang kasiyahan ay sa iyo pa rin, na ang pakiramdam na mabuti sa iyong balat ay hindi isang bagay na kailangan mong ikahingi ng paumanhin. Ito ay isang bagay na nararapat sa iyo. Ang pagkakamali ay hindi sa pagtanda. Ang pagkakamali ay sa paniniwalang ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa paglago. At ipinapangako ko sa iyo, hindi. Mari kang tumanda at magising pa rin. Mari kang bumagal at bumangon pa rin. Ngunit kung handa ka lang magpakita, hindi isang beses, hindi salop ng isang linggo, kundi may tuloy-tuloy at tahimik na pangako. Ngayon, kung handa ka nang lumipat mula sa isang panandalyang eksperimento tungo sa isang pangmatagalan at panghabang buhay na gawi, ang susunod na hakbang ay susi. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nakmumula sa ginagawa mo ng isang beses. Nakmumula ito sa iyong inuulit. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano gawing isang pang-araw-araw na ritmo ang bagong koneksyon na ito sa iyong katawan na madaling akma sa iyong buhay at tumatagal ng maraming taon. Paano gawin itong isang panghabang buhay na ritual? Noong una kong ipinakilala ang ritual ngangis na ito sa aking mga pasyente, karamihan sa kanila ay itinuring itong isang eksperimento, isang bagay na susubukan nila sa loob ng isang linggo o dalawa para lang makita kung ano ang mangyayari. At ayos lang iyon. Lahat tayo ay kailangang magsimula sa isang lugar. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay kung gaano karami sa kanila ang bumalik makalipas ang ilang linggo, hindi lang para sa follow-up kundi may bagong enerhiya sa kanilang boses. Hindi na lang resulta ang gusto nila ang ritmo, gusto nilang maging bahagi itong kanilang buhay. Dahil ang totu, ang pagaling, ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo ng isang beses. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo ng tuloy-tuloy, ng may pag-alaga. At para sa mga lalaking mahigit 60, ang pagbuo nito sa isang pang-araw-araw o lingguhang ritual ay hindi lang nakakatulong. Ito ay makapangyarihan. Ang katawan ay tumutugon sa mga pattern. At kapag binibigyan mo itong parehong mensahe araw-araw, mahalaga ka pa rin nagsisimulang maniwala ang katawan. Hindi lang sa pamamagitan ng performance, kundi sa pamamagitan ng presensya, lakas at pakiramdam. Kaya paano mo ito gagawing pangmatagalan? Magsimula ka ng simple. Ipares ang masaheng langis sa isang bagay na ginagawa mo na, tulad na pagsisipilyo sa gabi o pakligo sa umaga. Ilagay ang langis sa isang lugar na nakikita, hindi nakatago sa isang drawer. Gawin itong bahagi ng iyong espasyo. Pagkatapos, bigyan mo ang iyong sarili ng 5 hanggang 10 minuto lang. Hindi mo kailangan ng makandila o musika o anumang engrande. Tanging ang iyong nga kamay, iyong hininga at iyong kahandaang kumonekta muli. Ang ilan sa aking nga pasyente ay gustong magsimula sa isang maikling lakat, 5 o 10 minuto sa labas, sapat lang para gumalaw ang dugo. Ang iba ay nagdaradang magang pagalapak tayo sa dulong daliring pa, dahan-dahang pakikot ng balakang pakunat ng hita. Hindi ito ehersisyo, ito ay activation. Pagkatapos ang langis, painitin sa iyong mapalat, langhapin ito. Hayaan mong maging matatak ngunit mabait ang iyong haplos. Hindi ka nagmamadali, nakikinig ka. Ito ang iyong oras. At narito ang bahaging pinakamahalaga, pagiging tuloy-tuloy. Minsan mas marami kang mararamdaman, minsan mas kaunti. Ngunit sa bawat pagpapakita mo, sinasabi mo sa iyong katawan, narito ako, hindi ako alis. At sa paglipas ng panahon, ang mensaheng iyon ay tumatagos ng malalim, nagiging mas kaunti na tungkol sa pagsusubok at mas marami tungkol sa pagiging isang tahimik na pagbabalik sa isang bagay na akala mo ay nawala na. Si James, isang 66 taong gulang na dating truck driver, ang pinakamahusay na nagsabi nito, hindi na ito isang routine, bahagi na ito ng akin. Tulad ng pag-inom na aking kape sa umaga o paghalik sa aking asawa na good night, nararapat lang. Iyan ang uring pagbabago na hinahanap natin. Hindi lang pagpapabuti, kundi integrasyon. Dahil kapag nagsimulang maalala nga iyong katawan kung paano ito dapat maramdaman ang susunod
Natanong ay, hanggang saan ito maaring umabot? Dahil maniwala ka man o hindi, ang ating natalakay ay simula pa lamang. Mayroon pang isang katotohanan na kailangan mong marinig. Isa na maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong katawan, sa iyong nakaraan, at sa iyong hinaharap bilang isang lalaki. Pag-usapan natin iyon ngayon. Isang huling salita para sa mga lalaking mahigit ng 10. Mayroon akong isang bagay na malalim kong pinaniniwalaan pagkatapos makipagtulungan sa libu-libong lalaki sa nakalipas na 3 dekada. Ito iyon, dahil ang tahimik ang isang bahagi ng iyong katawan sa loob ng ilang panahon, hindi ibig sabihin na wala na ito. Maaring natutulog ito, maaring naghihintay ito, ngunit hindi ito nawala at hindi kasira. Napakaraming lalaki ang tumatawid sa edad na 60 at nagsisimulang makaramdam na sila ay nawawala na sa kanilang sariling buhay. Hindi dahil nawala ang kanilang lakas o kanilang isipan, kundi dahil nawala ang kanilang koneksyon sa kanilang katawan, ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang lugar sa mundo bilang isang lalaki. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na pakiramdam nila ay invisible sila, kahit sa kanilang sariling tahanan. Hindi kailangan, hindi ninanais, hindi buhay sa paraang dati. At ang sagot ko ay palaging pareho, narito ka pa rin. At ang iyong katawan ay nakikinig pa rin, kahit na matagal na itong tahimik. Ang langis, ang masahe, ang ritmo, lahat iyon ay mahalaga. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may isang bagay na mas makapangyarihan, atensyon. Kapag binibigyan mo ang atensyon ang isang bahaging iyong sarili, ito ay tumutugon. Hindi mahalaga kung gaano katagal itong napabayaan. Naalala ang katawan, ang iyong magkamay, iyong hininga, iyong presensya, sinasabi nito sa iyong nervous system, sa iyong sirkulasyon, sa iyong espiritu, mahalaga ka. Hindi ito tungkol sa pagsisikap na maging 25 ulit. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ay ikaw ulit. Isang mas buo, mas malakas, mas presenteng bersyon mo. Isang lalaking hindi sumuko. Isang lalaking alam na ang kanyang halaga ay hindi nag-expire sa edad. Nakita ko ang lalaki sa kanilang 70 kahit 80 na tumingin sa aking nga mata pagkatapos lamang ng ilang linggo ngang simpleng gawain ito at nagsabing, pakiramdam ko ay nakauwi ako sa aking sarili. Iyan ang gusto ko para sa iyo. Kaya ngayong gabi, kapag mag-isa ka, maglaan ng isang sandali, umupo ng tahimik, painitin ang ilang pata ng langis sa iyong mapalat, huminga, hawakan ang iyong katawan na parang nararapat itong alagaan. Dahil nararapat ito, hindi ito tungkol sa pahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa lahat ng pinagdaanan ng iyong katawan, ang sakit, ang trabaho, ang taon at pagpili ngayon din, naalagaan ito pa rin. Dahil ang pangangalagang iyon ay lakas, ang pangangalagang iyon ay pagkalalaki, at ang totu, kapag sinimulan mo ang paglalakbay na ito, kapag muli kang kumonekta at bawiin ang bahaging ito ang iyong sarili, maaring matuklasan mo na may isang bagay na mas malalim na nagsisimulang magbago. Hindi lang ang iyong katawan, kundi ang iyong relasyon, ang iyong kumpiyansa, ang iyong kalinawan. Dahil kapag nagpakita ka para sa iyong sarili sa ganitong paraan, ang mundo ay nagpapakita ng iba para sa iyo. Ngayon, kung ang mensaheng ito ay may ginising sa loop mo, kung kahit isang maliit na bahagi mo ay nag-isip kung ano pa ang possible, huwag kang umalis. Sa mga huling sandali, gusto kong iwanan kang isang paalala na maaring magbago sa paraan ng iyong pamumuhay, araw-araw mula sa puntong ito. Pagsamasamahin natin ang lahat, Diesi, pangwakas na mensahe. Ito ay simula pa lamang. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kitang pasalamatan. Hindi lang sa panonood, kundi sa pagpapakita para sa iyong sarili. Mahalaga iyon, marahil higit pa sa iyong inaakala. Dahil sa isang punto, karamihan sa mga lalaki ay sinasabihan ng tahimik at minsan hindi gaanong tahimik na pagkatapos ng isang tiyak na edad. Dapat silang umasang ang mas kaunti. Mas kaunting enerhiya, mas kaunting koneksyon, mas kaunting intimacy. Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo, iyan ay kasinungalingan. Narito ka pa rin. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa rin.
at ang paglalakbay na kasisimula mo pa lang ay patunay niyan. Pinausapan natin kung bakit nahihirapan ang malalaking mahigit ng pulo sa ibaba ang baywang hindi dahil sila ay sira, kundi dahil ang sirkulasyon, tugon ng nerve at presensya ay dahan-dahang nawala. Ginalugat natin kung paano ang isang bagay na natural tulad ng rosemary oil ay maaring muling gisingin ang sistemang iyon at kung paano ang pagpapares nito sa tamang intensyon at simpleng pang-araw-araw na ritual ay maaring ibalik ang init, pakiramdam, at maging ang kumpiyansa. Narinig mo ang tunay na kwento mula sa mga lalaking tulad nina William at James, mga lalaking hindi nakasya, mga lalaking ginawang makapangyarihang pagbabago ang tahimik na pag-asa. At natutunan mo kung paano ang pagsasama ng rosemary sa iba pang natural na langis at paggalaw ay maaring palalimin ang transformasyong iyon. Ngunit ang inaasahan kong pinakabaunin mo ay hindi lang ang paraan. Ito ang mensahe. Mahalaga ka, ang iyong kalusugan, iyong kasiyahan, iyong presensya, ito ay sa iyo pa rin. At bawat araw na pinipili mong alagaan ang iyong sarili, gaano man kaliit ang gawa, ay isang araw na binabawi mo ang iyong lakas. Kaya huwag hayang maging katapusan itong isang video. Hayaan itong maging simulang ang isang pagbabalik sa iyong sarili, sa iyong katawan, sa lalaking ikaw pa rin. Ang susunod na kabanata ay naghihintay. Hayaan itong magsimula sa iyo. Kung tumatak sa iyo ang video na ito, kahit sa maliit na paraan, huwag mong sarilinin, pindutin ang like button para malaman ng YouTube na mahalaga ang mensaheng ito. Ay share ito sa ibang lalaki sa iyong buhay na maaring kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon at mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig kung aling bahagi nito ang pinakakonekta sa iyo at kung naniniwala ka sa ganitong uringang tapat at nagbibigay kapangyarihang payo sa kalusugan para sa mga lalaking mahigit 60, isaalang-alang ang pagsuporta sa channel sa pamamagitan ng isang donasyon. Bawat tulong ay nakakatulong sa akin na lumikhang mas maraming content na nagbabalik ngang tunay na pangangalaga sa kalusugan ng mga lalaki. Salamat sa pagiging narito. Isang karangalan, nasamahan ka sa landas na ito.